Please turn your Bibles with me to the Gospel of John chapter 11. Thank you very much. John chapter 11. I'd like for you to travel back in time with me through your mind. 2,000 years ago, in a small village called Bethany, Jesus now will perform His last public miracle before He goes to the cross. At mga kapatid, the miracle, I would say, ito po yung climax ng kanyang paghihimala, the raising of Lazarus, because after this, He performed another miracle when He healed the ear of Malchus, but on a lesser crowd. Pero ito po, mga kapatid, ang kanyang last public miracle before dying for our sins. The Bible declares in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. We declare today that Jesus Christ is our life giver. He is our life sustainer, our life reviver. And so in John chapter 11, mga kapatid, we can see here in verse 1, the Bible says, basahin po muna natin, and then later on, let's reflect on what we can glean and apply in our spiritual lives. Verse 1, Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. So mga kapatid, meron pong isang lalaki, next slide please, na kung saan ang kanyang pangalan ay si Lazarus, a common name in Israel from an Old Testament name Eleazar. So si Lazarus po ay merong karamdaman. This is not Lazarus from Luke chapter 16, kundi mga kapatid, isang taong may karamdaman, hindi binigay ko anong diagnosis, at sila po ay mga matatalik na kaibigan ng ating Panginoon Jesus. The Lord would frequently visit their place because sila po ay may na-build the friendship, Mary, Martha, and Lazarus. Mary, also lots of Marys in the Bible from an Old Testament name Miriam, at ito po ang ating unang nakita. Perhaps sila po ay mga ulila na. Verse 3. Therefore his sister said unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Pangalawa po itong si Lazarus sa sinabihang beloved of the Lord, next to John, who is the writer of this gospel. At mga kapatid, alam naman po natin in Greek language, pag sinabing love, maraming pakahulugan. In that context, Lord, he whom thou lovest is sick. Ibig sabihin mga kapatid, it is a phileo love, a brotherly love, na sinasabi po dito, Panginoon, ang iyong kaibigan ay meron pong dinaramdam. This is not just to inform, it is an Easter way of saying, may karamdaman, hindi mabuti ang kanyang kalagayan, meaning, dalawin mo. And so mga kapatid, as we continue, makikita din po natin dito sa verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. There's that word again, but this time that is not phileo love, it is now an agapeo love, meaning a divine love. Jesus doesn't only build personal relationship with these siblings bilang kanyang matatalik na kaibigan, kundi now minahal din ng Kristo ang magkakapatid nito bilang isang bahagi ng pamilya ng Diyos. Jesus loved them with a divine love. And then in verse 6, when he had heard thereof that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Katakataka ang pagkilos ng Panginoon sapagkat nung mabalitaan niya na maluba ang karamdaman ng kanyang matalik na kaibigan si Lazarus, ay nanatili pa siya ng 2 araw doon po sa kanyang kalalagayan. Because in Jewish tradition, they have a belief that once a person dies, mga kapatid, the spirit would not immediately go up to heaven. In their belief, ang espiritu would hover for 2 days above of that deceased person. Hindi muna uuwi, magpaparamdam muna, but on the 3rd day, aakyat na. And so we can see here, mga kapatid, is this the first time that Jesus Christ will rise a person from the grave? Not so, because in the Gospel of Mark, may binuhay ang Panginoon na isang batang babae, ang anak ni Jairus. In the Gospel of Luke, when there was a procession, namatay po ang balo or ang isang widow from Nain, pinatigil niya Jesus, binuhay din niya yung anak ng balo. But the difference, mga kapatid, in John chapter 11, yung pong dalawang previous na resurrection, those were recent deaths na kung saan the same day labang, pero dito, 4 na araw ng patay itong si Lazarus. Would you help me please in verse 20 to 21? Please read verses 20 to 21. Everybody begin. As she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Verse 21, slide please. Then said Martha unto Jesus,
Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. So nagstay ang Panginoon ng 2 araw pa, at pagkatapos nung siya'y pupunta na sa Bethany, hindi na nakapaghintay itong si Martha, sinalubong niya mga kapatid ang Panginoon at ang unang bumulalas sa kanyang bibig ay, Jesus, kung dumating ka lang sana, if only you arrived in time. Total, 3 kilometers lang naman yan, Bethany, mula sa kinaroroonan mo, from Jerusalem. Lord, marami kang taong pinaghimalaan. Meron kang binuhay na iba na kung tutuusin, on that day mo lang sila nakilala, humanly speaking. You never built personal relationship with them, pinaghimalaan mo, but this is Lazarus, your friend, if you were just in time. It could also be a statement of faith, pero nakita po natin dito mga kapatid, ito po ay nagkaroon din sila ng pagdaramdam sa ating Panginoon. Verse 23, Jesus saith unto her, thy brother shall rise. Jesus gave them a promise of resurrection. Babangon ng iyong kapatid, merong kahulugan ang lahat ng nangyayari. Let's continue in verses 28 to 29. Read with me as your Bibles are open, or you can look up there on the screen. Verses 28 to 29, please read now. She went her way and called Mary her sister secretly, saying, the Master is come and calleth for thee. As soon as she heard that, she arose quickly and came unto him. Thank you. And then in verse 32, nung panahon naman ni Mary, nasasalubong sa Panginoon, parehas lang sila ng statement, Lord, kung dumating ka lang sana, kung napaagap-agap ka lang sana. Verse 35, the shortest verse in the Bible, Jesus wept. Then said the Jews, behold how he loved him. The shortest verse in the Bible, but it meant a whole lot. Jesus, our Savior, was deeply moved by tears. And with tears, si Jesus ay nanangis. Siya ay umiyak sapagkat labis niyang minahal ang kanyang kaibigan. Nung mamasdan ni Kristo na hindi lang si Mary, si Martha ang nagdadalamhati, at hindi lamang yung kanilang mga kapitbahay ang nakikisimpatya, siya din naman ay umiyak. At verse 38, Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Jesus said, take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days already. Sabi ng Panginoon, nung sila umiiyak at nananangis, sabi niya, saan siya nakalibing? Ituro niyo sa akin. At mga kapatid, of course, the dead people were put in the cave, and the stone would be rolled upon it, so it will not stink. Sabi ng Panginoon, inyong alisin ang batong yan, pero sabi ni Martha, Lord, 4 na araw na pong patay ang aming kapatid, and Jewish people would not embalm like other countries, sapagkat if a person would die, they would bury it on the same day to prevent yung urgent decay mga kapatid or yung pangangamoy. Pero sabi ni Jesus kay Martha, you were concerned about bad odor, but I have something in mind. I have an agenda. You were clueless, but what I have is fragrance of life, at tamang-tama po sa ating pag-uusapan bilang Resurrection Sunday. Verse 40, Jesus saith unto her, said not I unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Pambihira ka naman, Martha, Mary. Araw-araw ko kayo kasama, di nyo ba nakitang ako'y naghimala? Diba, lagi ko kayong tinuturuan, manampalataya kayo at makikita ninyo ang kalwalatian ng Panginoon. Ang naiisip nyo ay yung amoy, ang naiisip nyo ay bangkay, but what I have in mind is something that will glorify God. Just believe. Verse 31, then they took away the stone from the place where the dead was laid, and when he had thus spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Suspense. Lahat ay nag-aabang. Makapigilin nga. Lalabas kaya itong taang itong 4 na araw ng patay? Inaabangan nila kung anong sunod na mangyayari. Verse 44, and he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto him, loose him and let him go. Sure enough, si Lazarus ay nagbangon mga kapatid, at may benda pa ang kanyang ulo. Kaya nga minsan kapag may nagtataklob ng puting kumot, kinatatakutan dahil baka akala nila nagbangon to sa libingan. Marahil dito nila nakuha ito, pero sabi ng Panginoon, hindi lang niya pinabangon. Tanggalin niyo ang benda, ang mga takip na nakabalot sa kanya.
Jesus called Lazarus from tomb to life. Napakaganda ng pangyayari at pinakawalan. Ang ganda ng kwento. Anong apply sa buhay natin, mga kapatid? Ano ang pwede nating mailapat? As the Bible is written, for the doctrine, for our instruction, ano po ang pwede nating matutunan sa umagang ito? First of all, I'd like to say, we are all candidates to become Lazarus. Marahil meron kayong Lazarus within your inner circle, isang taong may karamdaman, isang taong may sakit, isang taong marahil not just physically weak, maybe emotionally hurting, maybe mentally tortured, maybe mga tao, mga kapatid, or even ourselves, na kung saan tulad ni Lazarus, we don't feel well. Sometimes pinanghihinawaan tayong mabuhay, sometimes tinatabangan tayong magsimula, magpatuloy. Mga kapatid, there's a Lazarus in us. Meron po tayo, mga kapatid, pagkakataon na kung saan pwedeng tayo po mismo ito sa umagang ito sapagkat tayo kandidatong maging katulad niya. Lahat tayo nai-infect ng buhay. Dumadating ang mga mikrobyo sa buhay, sa ating puso, sa ating espiritu. Nagkakaroon tayo ng karamdaman. Nawawalan tayo minsan ng gana or sigla sa ating mga ginagawa. There is a Lazarus in our immediate social circle, or it could be us. Wika po ni Job sa kanyang aklat, Job chapter 5 verses 6 to 7, ang kahirapay hindi sa alabok nagmumula. At pagkatapos dyan, mga kapatid, may kasunod pa. Ang kahirapay hindi sa alabok nagmumula at ang kaguluhay hindi tumutubo sa lupa. Sabi ni Job, ba't ganyan yung problema? Hindi naman yan nakabaon sa lupa na parang halaman, sibol na sibol. Bakit parang ang daming mga dumarating sa ating problema, parang hindi nauubos, merong mga dinadaing ang tao, pero mga kapatid, sa umagang ito po yung nangyayari sa buhay. Sabi nga po ng isang kausap kong pastor, minsan ang buhay para kang, di ba, ang hirap umahon, nalulubog ka, kumukuha lang ng hangin, maya-maya natatabunan ka na naman ng mga isipin at problema. Job chapter 14 verse 1, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Maigsi lamang ang buhay, tad-tad pa ng problema, sabi ni Job. Pero mga kapatid, muli sa umagang ito, tayo pwedeng maging Lazarus. Marahil merong kakaibigan, kakilala, kaopisina, sick unto death, or dying already, or it could be us, either physically, emotionally, mentally. Mga kapatid, what can we do? Number one, just like Mary and Martha, intercede. Na tayo po'y mamagitan on their behalf. Mamagitan po tayo in behalf of those who are hurting. Lumapit tayo sa Panginoon. Kapag meron tayong kakilala na nahihirapan, may mga taong so-called inaalat sa buhay, mga parang ayaw na nilang magpatuloy pa, na dati-dati buhay na buhay, alive, alert, enthusiastic, talagang makikita natin spiritually. Di po ba, sabi nga natin, active o kaya na may physically fit, but in a flash, there could be reversal. But we've got to intercede. Katulad ng ginawa ni Mary at ni Martha, lumapit tayo sa Panginoon. Tayo magsumamo. James chapter 5 verse 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Mahalaga po yung pong prayer ministry. Mahalaga po na meron tayong ating idinudulog on their behalf. Hindi na nga makalakad si Lazarus. Hindi na nga siya wika, nga wala na siyang sigla. Pero may mga taong gumagawa ng paraan upang ilapit at idulog ang kanilang mga hinaing at mga nararamdaman. We've got to intercede. Number two, keep the faith. Ano man ang mangyari, tayo kumapit sa ating pananampalataya. Just like them, they kept on believing. Though God seemed unmoved, though God seemed late, pero mga kapatid, ito po yung ating makikita. Just try to stretch your mind. Nagpasabi na nga sila, sabihin nyo kay Jesus, si Lazarus na inyong kaibigan ay malubha. Marahil sila nag-aabang sa bintana, nandyan na ba si Jesus? Dumating na ba? Malapit na ba? Pero mga kapatid, ito po ang nakita natin. Madalas ganun sa buhay. Pwede tayong magkaroon ng pagtatampo na kung saan, Lord, bigat na nga ako sa nararamdaman ko. Lord, litong-lito na nga ako. Lord, talagang nauubusan na ako ng mga paparaan. Bakit wala pa rin ang inyong tugon sa aking mga dasal? Sila man ay nagbigay ng pahimakas. Sila man ay nagbigay ng statement na kung saan, sabi nila, kung dumating ka lang sana, Jesus. Lord, makapangyarihan ka naman. Lord, kaya mo namang gumamot. Lord, kaya mo namang solusyonan itong aking pangangailangan. Pero kung ginawa mo lamang,
Psalm chapter 42 verses 9 to 11, sa Diyos nasanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako ay nililimot? Nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Kalooban ko ay nanghihina sa pagkutya ng kalaban. Habang sila nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Lord, bakit ganun? Yung iba naman, di naman pala simba, pero ba't sila ganito? Yung iba naman, di naman talaga so-called maka-Diyos, religyoso, pero parang okay, areglado ang buhay. Lord, ako naman naglilingkod, hindi naman malaki yung aking hinihiling. Lord, nananampalataya ako sa inyo. Pero sabi ng Psalms, why art thou cast down my soul? Why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him, who is the health of thy countenance and my God. Sabi ng Salmo, teka, ba't ba ako nalilito? Bakit ba ako nagugulo? Ang marapat dapat, magdasal ako, magpasalamat ako, and when I keep on the goodness of God, then I'll end up praising on Him. At mga kapatid, ito po yung sabi ng psalmist. Is God ever late? Ecclesiastes chapter 3 answered, He makes everything beautiful in His time. Lagi tayong nadidinig ng Diyos. Although, ramdam natin, minsan parang hindi tumatagos ng kisam ang ating panalangin. Although sometimes parang ramdam natin, parang hindi ito yung timing or paraan na gusto ko. Madalas, mahiwaga ang Diyos, hindi niya pinapaliwanag ang kanyang mga layunin at ang kanyang mga ginagawa personally sa buhay. Kaya kailangan nating manalig, huwag tayong bibitaw sapagkat makikita ninyo. Keep the faith. Dumating ang Panginoon, tinanggap pa rin naman ni Mary at ni Martha. Kung hindi nila tinanggap ang Panginoon, kung bumitaw na sila sa pananampalataya, di sana, the reaction would be, Mary, Martha, andiyan na daw ang Panginoon. Kung di na sila nanampalataya, di sana sabi nila, ay wag na. Papuntahin nyo ng Panginoon, huli na siya, wala nang mangyayari, 4 na araw ng patay, wag na. Pero the fact na tinanggap pa rin nila ang Panginoon, kinausap, and even they worshipped Him, they bowed down, bagamat naguguluhan sila, bagamat may mga tanong sa isip nila, bagamat may pagdaramdam sila, pero mas nangibabaw yung kanilang pagkakaibigan, mas nangibabaw yung kanilang pananalig, at mga kapatid, so it is in this life. We can't explain everything, pero sana, sa mga tagpong tulad nito, na minsan parang nakakapagtampo, Lord, bakit yung iba, pinagaling mo yung daughter ni Jairus, same day mo lang nakilala yun bakit yung widow yung son of the widow of Nain, wala naman kayong matagal na friendship, you did not eat together, you did not travel together, pero kami, itong kapatid namin, pinatuloy namin kayo sa aming bahay, sama-sama tayong magkakaibigan, pero ito, emergency to, this is something urgent, it requires your attention, why you did not come if you were here earlier? Nevertheless, they kept their faith in God. Mga kapatid, sa umagang ito, just like Lazarus, every day people die. I don't mean physically only, but a part of us dies, mga kapatid. Mansa nawawalan tayo, namamatay ang ating pag-asa, namamatay, wika nga, yung ilang mga bagay nating binubuo. Romance sometimes dies, friendship dies, maraming namamatay sa buhay ng tao araw-araw. Minsan tinatabangan ang ilan na mabuhay na, ayaw na magpatuloy, they don't see any purpose in their lives. May mga samahan na dati, mga kapatid, di ba? Life could have reversals, na kung saan marahil may samahan na dating masaya, dating maganda, but in an instance, nagkaroon ng pagkakataon or nag-end. O kaya naman, mga kapatid, dating pamilya, buo, sama-sama, we don't know. Sabi nga, in this life, may mga uncertain things. Tapos, in an instance, nagkaroon din ng pagbabago, na o kaya naman sa negosyo, dating marangya, dating maraming pera, pero ngayon tulad ni Job, or tulad nitong si Lazarus, nagkaroon ng end yung kanilang pinagsamahang magkakapatid. May mga pagkakaibigan na dati masaya, dati bonding, dati close, pero it also came to an end, one way or another, sa buhay na ito, araw-araw may namamatay, figuratively, pero sa umagang ito, tayo po ay patuloy na maglagak ng tiwala sa Panginoon. Isang tauhan sa Biblia, in the book of Ruth, di ba? Mag-anak, Elimelech, at saka itong si Naomi, pumunta sila sa Moab, na kung saan yung dalawa nilang anak, si Malon Chilio, nakakilala ng Moabitang babae by the name of Ruth and Orpah. Ano nangyari? In a period of 10 years, maraming nagbago. Namatay ang asawa ni Ruth, ni Naomi, na si Elimelech, and then later on, namatay din yung kanyang dalawang anak, at kung saan, mga kapatid, he lost 3 loved ones,
Kaya pagbalik niya, next slide, sa Bethlehem, hindi siya makilala ng tao. Yan ba si Naomi? Parang hindi siya, mukhang tumanda ang itsura. Ano sabi ni Naomi? She replied, "Don't call me Naomi, I'm not Naomi, call me Mara." Meaning, ang Diyos ay naging mapait sa buhay ko. Ang dami kong kapaitan, dati meron akong 3 lalaki sa buhay ko, ang aking mister, 2 anak na lalaki, haligi ng aming tahanan, matibay kami. Pero in a matter of 10 years, I lost all my loved ones. Don't call me Naomi, call me Mara. Nagkaroon ng pagbabago mga kapatid. So it is in this life. May pagkakataon na dati, secure ang future namin. Okay kami. Pero tulad ng bagay nito, di po ba namatay si Lazarus, naging malubha, o kaya naman business is not doing well, prayer life is anemic. It could happen to all of us. Pero ganun pa man, mga kapatid, sa buhay na ito, nakita natin na ang magkapatid na ito, sa kabila ng kanilang tanong, sa kabila ng kanilang, di po ba, mga bagay na hinihiling or timing na inaasahan, still tinanggap nila ang Panginoon at nangibabaw pa rin ang kanilang pagtitiwala. Mga kapatid, sa umagang ito, sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, "As the Father pitieth his children, so He does to His children as well." Kung paano ang Diyos ay na-moved, ang Panginoon ay nadala, siya'y lumuha, siya'y tumangis. Hindi ba minsan naghahanap tayo ng masisisi, naghahanap tayo ng na talagang kung saan tayo makakapag-vent. Pero mga kapatid, ang Panginoon na unawaan niya. Hindi sila nalito, bagamat bigat na sila. Pero mga kapatid, even in their pain, they bow down and worship the Lord. Mga kapatid, sa umaga ito, yun po ang ating nakita. Because the righteous cry out and the Lord hears and delivers them up out of all their troubles. The Lord is nigh to those who are brokenhearted and to those who have a contrite spirit. Ibig sabihin, the more kang broken, the more kang, diba, talagang nahihirapan. Kung paanong ang magulang, sabi ng mga nanay, lalo't ang kanilang sanggol ay maliit pa, paslit pa lamang. Naku, pastor, kung pwede lang ako na lang ang magkasakit, ang aking anak ay inaapoy ng lagnat. Hirap na hirap sining, kung sana'y ako na lamang, swesweruhan pa daw. Kung paanong ang magulang, hindi pwedeng hindi nadadala ang kalooban kapag nagkakaroon ng mabigat na karamdaman ng isang anak. Ganon din naman daw ang ating Ama sa langit. Hindi pwedeng wala siyang pakailam, hindi pwedeng hindi siya apektado, because we have a great high priest na nararamdaman din niya kung ano ang ating pinagdadaanan. We've got to intercede for those who are hurting, to pray for them and with them, and to keep the faith, may gagawin ang Panginoon. Amen? Pangatlo po, follow His instruction. Obey His precepts. Sabi ni Jesus, tanggalin ninyo ang bato. Do we want that cure? Hindi gagaling si Lazarus, hindi babangon kung hindi tatanggalin ang bato. Don't be stopped by odors. Sabi ni Martha, Lord, nangangamoy na yan. Pero mga kapatid, di po ba ganun din naman? Minsan may mga alalahanin na mahirap balikan, sugat man, kung nagnanaknak, minsan kailangan bungkalin. So healing process can begin. Ganun din sa ating buhay. Lahat tayo may bahong itinatago, yan man individually, by family. Pero mga kapatid, that's why we come on Sunday morning. Lord, ayoko magpanggap. May bagay sa akin na nanghihina, may bagay sa akin na nangangamoy, may bagay sa akin na maral. Di tanaw ng iba. Pero binabalutan ko, linalanggasan ko. Pero sabi ng Panginoon, huwag nating ikubli. That's why nagpapaayos tayo sa Panginoon kapag araw ng linggo or pag may pagkakataon tayong to pray with Him. Lord, para gumaling, kailangan buksan. Here's my heart. And thank God, we don't need to pretend. We can come to Him as who we are, sapagkat ito po ay kailangan nating hanapan ng lunas sa Kanya. Sabi ni Dr. Jose Rizal, diba, sa kanyang aklat, No Limit ang Hire, na kung saan inilintulad niya na merong cancer sa lipunan, kaya ipinakita niya ito ang mga nangyayari, inadress niya ito ang mga kailangan, ang mga kaganapan. Ganon din naman sa ating buhay, na kung saan minsan, naku, wag mo nang ilabas yung bata kasi baka ibang kulay, o kaya na may, naku, wag niyo munang i-expose sapagkat kasiraan sa pamilya natin yan. Naku, wag muna. Pero mga kapatid, diba, paano gagaling? Paano babangon si Lazarus? Paano siya lalabas? Ganon din naman sa Panginoon tayo nagpapaayos, na kung saan ito po ang ginawa ng Panginoon. Buksan ninyo, do not be stopped by appearances or by odors, at mga kapatid, ito po yung kanilang ginawa. I'll skip 2 slides because there will be connect or cell group after. Tulad ng babae ito, 12 taong dinudugo.
internal bleeding. Kung nahiya siya, naku, nakakahiya naman lumapit sa Panginoon. Even yung may mga ketong, I just skip it for the sake of time. Lumapit sa Panginoon, kung tutuusin, bawal hawakan. They are called unclean people. Pero yung babae naman, in that chapter, na kung saan 12 taong dinudugo, ang dami na niya nagasta, but she was getting worse. Pero mga kapatid, di ba? Nilakasan niya ang kanyang loob. Sabi niya, kung mahawakan ko lang ang laylay ng Panginoon, ako'y gagaling. At yun nga ang nangyari. Kung sa buhay na ito, lagi tayong mahiyain. Lord, baka mangamoy. Lord, baka mapulaan ako. O kaya naman, Lord, baka naman gusto ko lang itago ito. Pero mga kapatid, nakita natin, sabi ng Panginoon, follow His instruction, roll the stone away. At sa umaga pong ito, mga kapatid, nakita natin na kung saan, although may mga karamdaman, because we live in a broken world, natural outcome, but there are also situation na kung saan ang Panginoon ang magbibigay ng kaluguran at kalwalhatian. Number 4, bring healing to the sick and comfort to those who are grieving. Diba? Pansinin niyo po sila, hindi lang yung magkapatid, even yung kanilang kapitbahay nakasimpatya. Sa umagang ito, mga kapatid, I pray bilang mga mananampalataya, kung meron, di po ba, na isang sugat, na hanggat maaari, wag nang lalala, ayusin. Kung nakakadumi sa ating puso, we are not perfect, pero magpalinis tayo sa Panginoon. At mga kapatid, kung tayo napapagod, sabi niya, lumapit kayo at bibigyan ko kayo ng pahinga. Either it could be a mental rest, it could be an emotional rest, or physical rest, all forms, because that's one of the ministries of the Lord. Siya po, mga kapatid, ay nagbibigay ng kaginhawahan. At ito po yung ating nakita. Do not nurse ill feelings. Ang hirap niyan. Yung bang alam mo sa puso mo, lagi kang may kimkim na sama ng loob because not only daggers and bullets can kill, even yung mga sama ng loob, yung mga hinanakit, lalo pa wala ka namang choice, katrabaho mo, kamag-anak mo, dadaan sa pathway mo. Mga kapatid, we pray that we could bring healing to the sick and comfort to those who are grieving. One thing we can learn, mga kapatid, sa umagang ito, di po ba? Na kung saan ang Panginoon ay nagbigay siya ng pagmamalasakit. Mahal niya ang sangkatauhan. He loved even our enemies. At mga kapatid, ito po yung ating nakita. John 15:9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue in my love. Mahiwaga ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, nakakatawid ng dagat, nakakakyat ng bundok to those who are hurting. Who is your Lazarus this morning? Love can do miracles. Yung mga taong tinatanggihan, laging nare-reject, pero ikaw, tinatapunan mo ng pangunawa, pagmamahal, gumagaling yun. Yung mga tao na parang inaalat sa buhay, nagsusumika, pero nagfe-fail pa rin, mga sinaraduhan ng pinto, pero ikaw, ina-accommodate mo, binibigyan mo ng pag-asa. Yung mga taong wala nang makitang purpose sa buhay, wala nang direksyon, pero ikaw, sinasamahan mo during their tough times. Love can do great wonders, or to those who are even hurting. If we motivate them, if we cheer them up, ito'y nakakatulong, nakakagaling. If we keep on inspiring them, or even so-called caregiving, let your loved one heal, let your loved one resurrect, get back to life, or even kung tayo man, lumabas sa lungga ng kamatayan at ang mga benda sa atin ay kalagan. I pray, mga kapatid, sa umagang ito, na ito po yung ating makikita. Pangapat, sabi po dyan, or panglima, di ba? Find your purpose or your life's mission. Gumawa ng paraan para mabuhay. Kung binubuhay ka ng Diyos, huwag magpakamatay. Kung tayo dinudugsungan ng Diyos ng buhay, hanapin ang layunin. Think with me. Si Lazarus, ilang araw na pong patay? 4. Kung tutuusin, mas maganda na ang kalagay niya sa piling ni Abraham. Kasi may sakit siya, di ba? Hindi naman talaga biro magkasakit. Maganda na ang kalagay niya sa piling ni Abraham, pero bakit pa siya binuhay ni Kristo kung maganda na ang piling niya sa kalagay ni Abraham? Ganon din sa ating buhay, Lord. Kung tayo man ay binibigyan pa ng buhay ng Diyos, hanapin ano ba ang aking assignment pa? Ano pa ang aking misyon? Sapagkat si Lazarus pinabalik, hindi naman lahat na paghihimalaan. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, Lord, hanggat kaya, tulungan, hanggat kaya, pagalingin, hanggat kaya, hipuin, hanggat kaya,
bigyan ng solusyon sapagkat mga kapatid, muli hindi lahat pinaghihimalaan. Pero, hanapin ang layunin. What is your life's purpose? Your life is a gift from God, but what you do with your life is your gift back to Him. Yung buhay mo, regalo yan galing sa Diyos. Pero kung papaano mo gagamitin ang buhay mo, yun naman ang iyong handog para sa nagkaloob niyan. Kaya mga kapatid, bigyan sigla ang ating buhay. Maraming hirap man, maraming matadtad man ang problema, Job 14:1. Pero ang buhay man bagamat maigli, pwede pa ring maging masaya. Amen? Kaya mga kapatid, find your life's purpose. At panghuli, sabi dyan, live a meaningful life and help others get free. May I call Lazarus? Andiyan ba si Lazarus natin, mga kapatid, ano? Sa umagang ito, ako at ikaw, if you don't get anything from this message, I hope you'll remember this. Hindi lang binuhay ng Diyos si Lazarus, di ba? Kundi mga kapatid, may pinagawa ang Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon, Lazarus, come forth! Okay? Sige, lapit kayo dito, no? Yung dalawa, assistant. Ako at ikaw, we are all candidates to become Lazarus. Something is dying in you. It could be emotionally, pangarap, whatever that is. Or meron kayong Lazarus sa inyong buhay who is sick. Or maybe ilang araw lang nandun sa kuweba. Dati masaya ang espiritu, dati naglilingkod. Pero si Lazarus, pinagmilagruhan na ng Panginoon, Lazarus, come forth! Maraming Kristiyano, get this, maraming Kristiyano natanggap yung unang milagro, miracle inside. We have eternal life, but there's a problem. Ang bait-bait ng Diyos, hindi lang niya binuhay si Lazarus. Sabi niya sa mga kasama, Brother Chano, please come, kalagan niyo siya. Diba? Brother Kendro, kalagan niyo siya. Before you do, maraming Kristiyano, buhay nga. Pause muna. Buhay nga. Pero anong ginagawa mo? Pastor, ako'y saved. Ganitong taon ako tumanggap. Pero anong ginagawang paglilingkod? Wala. Humihinga lang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Maraming tao, there's a difference between existing and living. At sabi ng Panginoon, pakibalik kanina, John chapter 10 verse 10, ang gusto ng Diyos, the thief cometh not to kill but to steal. Ang gusto ni Satan, paralyzed ka. Huwag ka nang gagalaw. Hindi ka kagamit-gamit sa gawain. Hindi mamabot ang iyong mga pangarap. Gusto niya, buhay ka na lang hanggat maaari. Although gusto ka niyang patayin, pero the Lord had already given you a miracle. Lazarus, come forth. Pero, sana mga kapatid, may purpose ka. Bakit ka pa buhay? Bakit ka naririto pa? Sana wag lang tayo hinga ng hinga mga kapatid. Find purpose and may your life be meaningful. But I came that they might have life and that they might have it more abundantly. Una, pakawalan muna natin yung kanyang, iba, yung kanyang bibig. Dito, ano? Bibig. Sige, yun dito. Maraming Kristiyano, dito muna, bibig lang ano. What do I mean by this? Maraming Kristiyano, saved. Pastor, Christian ako. Pero may tali ang bibig. Hindi man lang maka-praise the Lord. Amen ang buti ng Diyos. Pero pagdating maral sa labas, huy, ang galing na ganyan. Huy, fan talaga ako nito. Huy, nagfa-follow ako dyan. Pero pagdating sa gawain, tikom. Meron kang praise the Lord? Meron kang answered prayer? Buhay lang. Humihinga lang, be. Pero, sabi ng Panginoon, kalagan niyo siya. Maraming Kristiyano, okay yan? Maraming Kristiyano, buhay nga, saved, dumadalo lang. Pero sabi ng Panginoon, lose him. Kalagan nyo. Yung bibig ba natin, nakatali? Nagsishare ba tayo ng gospel? Do we mention about the gospel? There's someone who rose from the grave. Kalagan natin yung kanyang kamay. Kamay to, no? It's one thing to be a Christian. It's one thing to move around. Sabi ng Diyos, I pray that they would have life and that they would have it more abundantly. Maraming Lazarus sa buhay and we've got to unwrap these people. Instead of us, church, criticizing him, ay, yan pala may karamdaman. Yan pala ganito pala ang problema niyan. Yan pala may kati-kati. Yan pala ganito. No!
As church, we've got to minister. Think with me. 4 days nang patay sa Lazarus, nangangamoy yan. As they were unwrapping, di po ba? Naku, habang tinatanggal namin, nangangamoy na to si Lazarus. Pero mga church, mga kaibigan, meron tayong mga mahal sa buhay, kailangan pakawalan. Well, tsaka na lang pastor pag medyo natanggal na yung kanilang addiction, okay, tsaka na lang pastor pag talaga sila tumuwid-tuwid na, tsaka na lang kami makikipag-friends sa kanila pag medyo umayos-ayos na, kasi medyo maamoy. Medyo masama sa image ko, kadikit ko, bangkay. Pero sabi ng Panginoon, Lazarus, come forth. Maraming Kristiyano nakatali ang kamay. Ibig sabihin, Kristiyano lang, sa kabila ng mga pagpapala at pinadaan ng Diyos na pagpapala, pero naririyan na it's time to give back to God, matagal na nakatali ang kamay. Sabi ng Panginoon, pakawalan niyo yan para gumalaw. Yan man ay paglilingkod, pagdadrive, whatever skill you have. At sabi ng Panginoon, pakitulungan, Brother Kendro, lose him. Ang bait-bait ni Lord. Hindi niya sinabing, Lazarus, buhay ka na. Aba, sobra-sobra na yan. Binuhay na kita. Bahala ka na. Anong silbi naman ni Lazarus? Ganun siya ng ganun, mga kapatid, sa Jerusalem. Pero sabi ni Lord, ayaw ko yung mga anak ko. Ayaw ko yung Kristiyano. Humihinga lang. Gusto ko malaya, gumagalaw, productive, meaningful ang buhay nila. At ang paa natin, kung yan marami nararating, pero sana ang paa natin hindi tali. Anumang gawain, humayo tayo. Dalhan natin ng mabuting balita. Yan man ay kamag-anak, kakilala. Upang ang dati. Sige, tanggalin natin, no? Salamat sa ating volunteer. Hindi lang binuhay ng Diyos si Lazarus. Ang ginawa niya, di po ba? Tanggalin na all the way through. Tanggal. Ang gusto ng Panginoon, di ba? May purpose pa eh. Nandun na siya sa yungib. At maraming tao, yan man ay yungib ng kadiliman, namatay ka na dati doon. Ang dilim-dilim, walang buhay, ang baho, pero napakabuti ng Diyos. That's why Resurrection Sunday. At mga kapatid, si Lazarus na dating nakatali, ngayon naglalakad na sa Jerusalem, nagpapatunay. Dati ako nariyan sa iwib, dati ako nariyan sa kuweba, dating wala na akong purpose, dating di na ako gumagalaw, dating wala na akong silbi, dati ako kinamumuhi at iniiwasan sa Pero, may mga taong nagmalasakit. May mga church people na bagamat hindi madali, nagnanaknak, nangangamoy. Pero salamat kapatid, yung dating patay, hindi lang buhay, may purpose ginagamit for the glory of God. Please be seated. Alam niyo po sa ating buhay mga kapatid, few weeks after that, in the same way ang Panginoon ay naipasok sa kuweba ng kamatayan. Pero sabi niya, I am the resurrection and life. Though they die, yet they will live again. They that believed in me. Naulit ang eksenang ito 2,000 years ago, pero salamat ang Panginoon, hindi na natili sa libingan. And so the challenge this morning, get back to life. Sa ating buhay mga kapatid, sana hindi lamang tayo humihinga bilang Kristiyano. Bilang tao, maigsi ang buhay, pero pwedeng masaya. Alam mo yung purpose mo, alam mo yung function mo, nagluluwalhati ka sa Panginoon, at muli, as we pray, lahat tayo pwedeng maging Lazarus or may kamag-anak ka. Tulungan natin. Lord, lalapit kami sa inyo. Of course, there's professional help. But Lord, we'd like to intercede. Sa sobrang hina nila, may mga kapatiran tayo, sobrang weak spiritually, hindi na nagpe-pray, din tulungan natin sila. Huwag natin kalimutan sa panalangin. Marahil bisitahin natin sila. Idulog sa Panginoon. Keep the faith. Lord, litong-lito na ako. Lord, gulong-gulo na ako. Ang tagal naman. Nagpe-pray naman kami. Nevertheless, they allowed Jesus to come and they bow down. Follow His instruction. Ano yung pinapagawa ng Panginoon? Don't be stopped by appearances or odor. Lord, nakakahiyaman. Ito ang katotohanan. Lord, di ako nagpapanggap. Nagpapalinis po kami, Panginoon. Ito po ako. Gamitin niyo kami. At pagkatapos mga kapatid, sa mga nawalan, sa mga nagdadalamhati, sa mga nasasaktan, sana imbis na i-criticize natin, si Lazarus, ano niyan, medyo ganito yan, ganito. Kundi nilapitan nila at yun ang maging ministry natin. At kung ikaw naman ay dating Lazarus, kung dati kang nasa yungib, dati kang nawalan na ng gana, pero binigyan ka ng pag-asa ng Diyos, hanapin mo pa ang iyong layunin sapagkat sa buhay na ito, may kliman, masarap mabuhay para sa Panginoon. Sabi ng nanay ko, dinalaw ko po, I was here 2 weeks ago. Sabi niya, anak, dadalawin ko ang lola mo dyan sa Divine Grace ba yan, sa Lazareto.
So pinag-drive ko po siya doon. Alam niyo naman yung mga tradisyon ng Pinoy, nagbiro lang ako, Ma, yung mga kahilingan ko, ibulong niyo na lang sa lola. Alam niyo yung mga bulong na nagbibiro lang naman po ako. Habang nandun ang nanay ko, kasi kahit naman mag-adult na kayo, di ba naghahanap pa rin kayo ng nanay na mapagkwekwento, na mapagsasabihin. Habang naroon siya, ako nandun lang sa parking, pinipicturean ko. On our way back home, sabi niya, anak, bagamat kayo may mga kanya-kanyang buhay na, pero bilang magulang, hindi niyo maalis sa amin na maging concerned pa rin. Sa buhay na ito, maraming battle sa ministry. Minsan nagpe-pray na lang ako, Lord, sabay-sabay mo na kaming dalhin sa'yo. Sabi ko, Ma, huwag kayong ganun mag-pray. Anak, kasi maraming mga problema. Maganda doon at kakoy, Ma, maraming mga problema, masarap pa rin mabuhay sa mundong ito, di ba? Iba yung buhay sa kabila. May panghabang buhay doon for eternity. Pero habang naririto, hindi masama, wala tayong nagrabyadong tao, gusto ng Panginoon, bakit pa may taste bud sa dila? Enjoyin ang pagkain. Bakit pa may sense na nalalamigan na initan? Enjoyin. Mga kapatid, sa buhay na ito, hindi boring maging Kristiyano. Marami mang problema, marami mang pagsubok, pero masarap pa rin. Hindi lamang, of course, yung buhay na pisikal, humihinga tayo, praise the Lord. At kung tayo may pumikit ang mata at tumuwid ang paa, salamat, though they be dead, yet he shall rise again. Parehas panalo. Dito, nasulit ang buhay. Hanggang doon, praise the Lord. But until then, ang buhay na ito, nawa, magkaroon ng halaga. Don't just exist. Start living a meaningful life. Lazarus, come forth.